Kamakailan sa Senado, muling naging sentro ng mainit na usapan ang nagpapatuloy na investigasyon ng Blue Ribbon Committee ukol sa malawakang anomalya sa mga proyektong pampubliko. Sa pagkakataong ito, ang atensyon ay natuon sa dalawang resource person mula sa Department of Public Works and Highways, sina District Engineer Henry Alcantara at ang kanyang assistant na si Engineer Bryce Hernandez. Ang pagdinig sa ilalim ng pamumuno ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson ay naglalayong alamin ang katotohanan sa likod ng mga alegasyon ng bilyon-bilyong pisong kickback na di umano'y dumadaloy sa loob ng kanilang tanggapan. Ang sesyon ay naging isang formal na paglalatag ng mga ebidensya kung saan ang mga testimonya, dokumento at litrato ay isa-isang sinuri. Ang layunin ng komite ay hindi lamang tukuyin ang mga individual na sangkot, kundi suriin ang mismong sistema na nagpapahintulot sa ganitong uri ng katiwalian na mamayagpag. Isang sistemang nagiging sanhi ng pagkasayang ng pondo ng bayan at patuloy na pagdurusa ng mamamayan. Ang pagsisiyasat ay sinimulan sa isang serye ng mga tanong mula kay Senator Ping Lacson na direktang ipinukol kay Engineer Bryce Hernandez. Ang paksa, ang mga transaksyon sa pagitan niya at ng isang kontraktor na nagngangalang Sally Santos. Nang tanungin kung kailan at magkano ang huling cash delivery na kanyang natanggap, ang naging tugon ni Engineer Hernandez ay isang maingat at tila baluktot na pag-amin. Ayon sa kanya, posibleng noong May 2015 ito naganap at ang halaga ay tinatayang nasa 100 milyong piso. Ipinunto niya na hindi niya matandaan ang eksaktong petsa, isang pahayag na nagpapahiwatig ng pag-aalinlangan. Ngunit ang numerong ito ay hindi pinalagpas ng komite at agad na isinailalim sa beripikasyon. Bilang patunay sa mga inconsistency, ipinatawag ni Senator Lacson si Miss Sally Santos upang magbigay ng kanyang sariling salaysay. Ang kanyang testimonya ay direktang sumalungat at nagbigay duda sa naunang pahayag ni Engineer Hernandez. Ayon kay Miss Santos, noong March 24, 2025 lamang, siya ay naghatid ng halagang 457 milyon pesos. Ang napakalaking pagkakaiba sa dalawang testimonya, isang agwat na 357 milyon pesos, ay mariing ipinunto ng senador bilang isang malinaw na pagtatangkang itago ang katotohanan o iligaw ang investigasyon. Ang tanong ay malinaw, paano malilimutan ang isang transaksyon na nagkakahalaga ng halos kalahating bilyong piso na naganap kamakailan lamang? Hindi doon natapos ang pagbubunyag. Inisa-isa pa ni Mr. Santos ang iba pang mga transaksyon upang ipakita na ito ay isang regular na gawain at hindi isang hiwalay na insidente. Kabilang dito ang 141 milyon pesos na inihatid noong May 6, 2025 at karagdagang 65 milyon pesos noong May 23, 2025. Ang lahat ng mga transaksyon ito na umabot sa kabuuang 663 milyon pesos sa loob lamang ng 3 buwan ay isinagawa sa pamamagitan ng cash. Para sa komite, ang paggamit ng cash para sa ganito kalalaking halaga ay isang malinaw na red flag, isang indikasyon ng pag-iwas sa financial trail na karaniwang iniiwan ng mga tseke o bank transfer. Ang daloy ng pera ay nagdulot ng isang fundamental na katanungan na inilahad ng mga senador. Sa ilalim ng tamang proseso, ang pondo ay inilalabas mula sa National Treasury patungo sa ahensya at ang ahensya ang nagbabayad sa kontraktor matapos makumpleto ang trabaho. Ngunit sa sitwasyong ito, ang nangyayari ay kabaligtaran. Ang kontraktor ang naghahatid ng daan-daang milyong piso sa mga opisyal ng gobyerno. Para sa mga miyembro ng komite, malinaw na ang sistemang ito ay hindi isang ordinaryong transaksyon, kundi isang mekanismo para sa pagbabalik ng pondo o kickback. Sa gitna ng matinding diskusyon, lumabas ang isa pang aspeto ng kanilang operasyon. Isang dimensyon na nagbigay ng mas malinaw na larawan kung paanong ang perang nakokolekta mula sa mga proyekto ay ginagawang tila lehitimo. Ito ay ang kanilang madalas na paglalaro sa mga kasino. At hindi ito basta ordinaryong paglilibang o pagkakalulong sa sugal. Ayon kay Senator Panfilo Lacson, may hawak silang opisyal na record mula mismo sa mga kasino na nagpapakita ng kahina-hinalang galaw ng pera ni Engineer Bryce Hernandez. Inilatag ng senador ang mga dokumento. Sa loob lamang ng 3 taon, si Hernandez ay nakapagpalit ng mahigit 600 milyon peso cash upang gawing chips. Ngunit mas nakakagulat ang sumunod.
Nakapag-encash siya ng chips na nagkakahalaga ng 1.3 billion pesos. Ang ibig sabihin, may panalo siya na umaabot sa 700 milyong piso. Sa unang tingin, tila jackpot ang nakuha ni Hernandez. Pero ayon kay Lacson, imposibleng mangyari ito sa normal na paraan. Ipinunto ng senador na ang ganitong pattern ay hindi simpleng swerte, kundi isang klasikong pamamaraan ng money laundering. Ang taktika, ipasok ang malalaking halaga ng cash na pinaghihinala ang galing sa katiwalian bilang chips. Pagkatapos, ilalabas itong muli bilang panalo. Sa papel, mukhang malinis na kita mula sa sugal. Pero sa likod nito, ito'y isang sistematikong paraan ng pagbibihis ng lehitimong anyo sa perang ninakaw sa kaban ng bayan. Upang bigyang bigat ang sitwasyon, ibinunyag ni Lacson na hindi na lamang ito usapin ng Senado. Kumilos na rin ang Anti-Money Laundering Council o AMLC na nagsampa ng kaso laban kay Hernandez at sa mga kasabwat nito. Kasabay nito, naglabas na ang Court of Appeals ng freeze order sa kanilang mga ari-arian, mga bahay, lupa, sasakyan at bank account na pinaniniwala ang galing sa iligal na transaksyon. Ang hakbang na ito ay malinaw na patunay na lumampas na ang investigasyon mula sa simpleng lehislatibong pagsisiyasat tungo sa isang ganap na criminal investigation. Hindi na lamang ito tungkol sa paglalantad ng katiwalian. Ito'y isang usaping maaaring magresulta sa mabigat na sentensya, pagkakakulong at permanenteng pagkawasak ng kanilang reputasyon. Upang mas maunawaan ang sistema, ipinakita sa pagdinig ang isang litrato ng isang lamesa na puno ng limpak-limpak na pera na maayos na nakasalansan. Nang tanungin kung para kanino ang mga ito, napilitan si Engineer Hernandez na magbigay ng pangalan. Ayon sa kanya, isang tumpok ng pera ay may kalakip na papel na may nakasulat na pangalang Mitch, na tinukoy niya bilang si Yusek Mitch Kahayon. Ang pagkakabanggit sa isang mataas na opisyal ng gobyerno ay lalong nagpakita sa posibleng lawak ng network ng katiwalian na umaabot hanggang sa matataas na posisyon sa burokrasya. Ang pinakamahalagang revelasyon ay ang mismong formula ng korupsyon na kanilang ipinapatupad. Ayon sa mga testimonya, mayroong takdang porsyento para sa bawat antas. Ayon kay Sally Santos, para sa Bids and Awards Committee o BAC sa district level, ang bahagi ay 6%. Ngunit para sa mga flood control project, ito ay tumataas sa 8.5%. Ang mas mataas na porsyento, ayon sa mga senador, ay dahil mas madali itong manipulahin at gawing substandard o ghost project. Ngunit hindi ito natatapos sa district level. Inamin ni Engineer Hernandez na mayroon pang mas malalaking porsyento na inilalaan para sa mas matataas na kapangyarihan. Para sa proponent o ang mambabatas na nagpasok ng pondo sa budget, ang inihahandang bahagi ay mula 25 hanggang 30%. Mayroon ding hiwalay na 6% para sa district representative na nagsisilbing pass-through. Ang kabuang porsyento ng kickback na umaabot ng halos 50% ng halaga ng proyekto ay isang malinaw na paliwanag kung bakit sa kabila ng bilyon-bilyong pondo, marami pa ring mga proyektong depektibo o hindi natatapos. Bilang karagdagang patunay, tinalakay sa pagdinig ang mga partikular na proyekto. Isang halimbawa ay ang pumping station na di umano'y nagkaroon ng 46% na accomplishment sa loob lamang ng 9 na araw. Si Hernandez mismo, bilang isang civil engineer, ay umamin na ito ay imposible. Sa kabila nito, ang bayad para sa proyektong ito ay inilabas. Ipinakita rin ang mga statement of work accomplished na may mga questionableng pirma. Sa isang dokumento, itinanggi ni Hernandez na pirma niya ang nakalagay, ngunit ipinunto ng mga senador na kahit hindi man niya ito pirma, ang paglabas ng bayad sa ilalim ng kanyang tanggapan ay nagpapakita pa rin ng matinding kapabayaan o direktang sabuatan. Sa pagpapatuloy ng mainit na diskusyon, isa pang litrato ang inilabas ng komite. Isang imahe na, ayon sa kanila, ay hindi basta simpleng kuha, kundi isang malinaw na bintana sa mga lihim na nagaganap sa likod ng bawat proyekto ng DPWH. Sa larawan, makikita ang isang grupo ng mga individual na magkakasama sa kanilang tinatawag na tambayan. Isang ordinaryong bahay na sa unang tingin ay walang kakaiba. Ngunit ayon sa mga testigo, ito ang nagsilbing sentro ng kanilang mga operasyon. Isang command post kung saan pinaplano at isinasagawa ang hatian ng milyon-milyong pisong pondo.
Hiniling kay Engineer Bryce Hernandez na pangalanan ang bawat nasa larawan. Isa-isa niyang tinukoy ang mga personalidad. Si Loren Cruz na inilalarawan bilang bagman, ang tagapamagitan at tagapamahala ng perang dumadaloy mula sa itaas papunta sa iba't ibang proyekto. Siya rin ang may-ari ng mismong bahay na ito na naging tagpuan ng mga transaksyon. Kasama rin si Robert Bernardo na iniugnay sa pag-aasikaso ng pondo mula sa Senado, isang kritikal na papel na tila nagsilbing bridge sa pagitan ng kapangyarihan sa lehislatura at sa mismong implementasyon ng mga proyekto. Sunod na pinangalanan si Rafaelito Marcelo, isang dating assistant district engineer na ayon sa mga ulat ay matagal ng sangkot sa iba't ibang anomalya sa loob ng ahensya at hindi rin nakaligtas sa larawan sina Hernandez at mismong si District Engineer Henry Alcantara na sa kabila ng kanilang pagtanggi ay malinaw na bahagi ng iisang grupo. Para sa komite, ang litratong ito ay hindi simpleng kuha ng magkakaibigan. Ito ay patunay na sila ay isang organisadong grupo, isang sindikato na magkakasamang kumikilos para mapakinabangan ang kaban ng bayan. Direktang sumasalungat ito sa paulit-ulit nilang pagtatangkang idistansya ang kanilang sarili sa isa't isa at maghugas kamay sa harap ng Senado. Ngunit hindi rito nagtapos ang revelasyon. Lumabas din sa pagdinig ang impormasyon na si Alcantara ay may matagal ng planong tumakbo bilang kongresista. At kung iisipin, ito raw ang dahilan kung bakit ganoon kalawak at kalaki ang kanilang pangongolekta ng pondo. Ang pondo ng bayan na dapat sanay napupunta sa mga tulay, kalsada at flood control, tila ginamit bilang war chest para sa kanyang ambisyon sa politika. Ang pinakamabigat na ebidensya labang kay District Engineer Alcantara ay inilabas sa huling bahagi ng pagdinig. Sa buong oras, mariin niyang iginigiit na wala siyang kinalaman sa anumang transaksyong pinansyal at si Hernandez lamang ang may hawak ng pera. Subalit, itinumba ang kanyang depensa nang ipakita ni Senator Erwin Tulfo ang isang litrato na ikinagulat ng lahat. Sa kuha, malinaw na makikita si Alcantara mismo, makikilala sa suot na polo at mamahaling relo, habang siya mismo ang nagsusupervise sa pag-iimpake ng mga bungkos ng pera sa mga paper bag at karton. Ang eksenang ito, ayon sa mga senador, ay isang matinding ebidensya ng kanyang direktang partisipasyon. Sa harap ng litratong ito, wala nang maitatawid si Alcantara. Napilitan siyang aminin na siya nga ang nasa larawan. Ang kanyang pag-amin ang tuluyang nagwasak sa pader ng kanyang depensa at nagpako sa kanya bilang pangunahing aktor sa operasyon. Sa pagtatapos ng pagdinig, malinaw ang naging desisyon ng komite. Inirekomenda nilang i-cite in contempt si Engineer Bryce Hernandez dahil sa paulit-ulit na pagsisinungaling, pagtatakip at tahasang pagtatangkang iligaw ang Senado. Isang hakbang na hindi lamang parusa, kundi isang malakas na mensahe. Hindi ko konsintihin ng mataas na kapulungan ang sino mang magtatangkang hadlangan ang paghahanap ng katotohanan. Ang mga revelasyong lumutang sa pagdinig na ito ay hindi lamang naglatag ng ebidensya laban sa ilang individual. Mas malalim pa rito, ito ay sumilip sa isang malalang sugat ng ating sistema. Isang kultura ng korupsyon na nakabaon sa mismong puso ng public works. Hindi ito simpleng kaso ng kasakiman ng iilang opisyal. Ito ay larawan ng isang sistemang matagal nang inaabuso. Ngayon, inaasahan na ang mga ebidensyang nakalap ay magsisilbing batayan sa pagsasampa ng mga kasong kriminal laban sa mga sangkot. Higit pa rito, layunin ng investigasyon na magsilbing ugat ng mga reformang pambatas. Mga pagbabago na titiyak na ang bawat pisong galing sa pondo ng bayan ay tunay na mapupunta sa mga proyektong naglilingkod sa publiko at hindi sa bulsa ng iilang ganid. Sa huli, ang laban kontra katiwalian na nasilayan sa pagdinig na ito ay hindi lamang kwento ng pagbagsak ng ilang opisyal. Ito ay isang mahalagang hakbang tungo sa pananagutan, transparency at sa isang pamahalaang tunay na naglilingkod sa bayan. Ngunit higit pa sa mga pangalan at posisyong nabanggit, ang tunay na nakataya rito ay ang tiwala ng sambayan ng Pilipino, isang tiwalang paulit-ulit ng nilapastangan ng mga nasa kapangyarihan. Kung tutuusin, ang mga litratong ipinakita at mga ebidensyang lumutang ay maaaring ituring na simpleng papel, kuha o patunay lamang. Ngunit para sa ordinaryong mamamayan,
Ang mga ito ay simbolo ng matagal ng sugat na hindi gumagaling, isang sugat ng kasakiman at kawalang hiyaan na kumakain sa mismong kaluluwa ng serbisyo publiko. Sa bawat paper bag na puno ng pera, sa bawat transaksyong idinaan sa madilim na kwarto ng isang tambayan ay may nawawalang eskwelahan, ospital o kalsadang hindi na ipatayo. At ngayon, matapos ang lahat ng revelasyon, nananatiling nakabitin ang pinakamahalagang tanong: hanggang saan ang kayang gawin ng ating sistema upang itama ang mali? Magiging halimbawa ba ang mga kasong ito upang tuluyang gumuho ang pader ng impunidad? O muli na namang malulubog sa limot at magiging bahagi ng walang katapusang siklo ng katiwalian? Ang Senado ay nagpakita ng unang hakbang, ngunit ang tunay na laban ay nasa labas ng bulwagan, sa ating mga lansangan, sa ating mga komunidad, at sa ating konsensya bilang isang bansa. At sa dulo ng lahat ng ito, iisa lamang ang tanong na mananatiling gumigising sa atin. Hanggang kailan natin titiisin na ang ating pawis at buwis ay gawing puhunan sa ambisyon ng iilan at hindi sa kinabukasan ng lahat?